Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Tayo na sa ikalawang yugto ng ating pagsisiyam para sa paghanda sa pagdating ng ating Panginoon, ang kanyang kapanganakan. Tayo napapaloob sa panahon ng pagliligtas, kapayapaan, pagkapatawad ng Diyos. Sa papurit, pasasalamat, kahilingan, isama natin bago ang lahat ang kapatawaran sa ating mga nagawang kasalanan. Magsisi tayo sa ating mga nagawang pagmamalabis at pagkukulang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ipadalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang maibigin mong paglingap ay sanawang mauna at sumubaybay sa amin upang manatili kaming nananabik sa pagdating ng iyong anak. Makamtan nawa namin ang iyong pagtataguyod araw-araw at ang kaganapan ng lahat ng ito sa piling mo kailanman. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Naku. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang bayan, ayon sa katarungan at laging matuwid ang inyong gagawin, at pagliligtas ko'y di na magluluwat, ito ay darating. Ito'y mahahayag sa inyong paningin. Mapalad ang taong gumagawa nito, ang anak ng taong ang tuntunay ito. Ginaganap niya ang marapat gawin sa araw ng pamamahinga. Sa gawang masama, ang kanyang sarili iniiwas. Di dapat sabihin ng isang dayuhang nakipag-isa sa bayan na siya'y hindi papayagan ng Panginoon na makisama sa pagsamba ng kanyang bayan. Ito naman ang sabi ng Panginoon sa mga datong dayuhan na ngayoy kabilang sa kanyang bayan. Buong pusong naglilingkod sa kanya, nangingilin sa araw ng pamamahinga, at matapat na nag-iingat sa kanyang tipan. Dadalhin ko kayo sa Sion, sa aking banal na bundok. Ipadarama ko sa inyo ang kagalakan sa aking templo. Tatanggapin ko ang inyong mga handog.
At ang templo ko'y tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Ipinangako ng Panginoon sa mga Israelitang ibinalik niya mula sa pagkatapon na marami pa siyang isasama sa kanila para mapabilang sa kanyang bayan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O Diyos, pagpalaing kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat, ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala ng poon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Nagpasugo kayo kay Juan, at nagpatotoo siya tungkol sa katotohanan. Hindi sa kailangan ko ang patutuo ng tao. Sinasabi ko lamang ito para maligtas kayo. Si Juan ay parang maningas na ilaw na nagliliwanag noon. At kayo'y sandaling nasiyahan sa kanyang liwanag. Ngunit may patutuo tungkol sa akin na higit sa patutuo ni Juan. Ang mga gawaing pinagagawa sa akin ng Ama, at sa ko rin namang ginaganap. Iyan ang nagpapatutuo na ako'y sinugo niya." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Papuri at pasasalamat sa ating Diyos Ama sa pamagitan ng banal na Eucharistia. Si Jesucristo ay salita, katawan at dugo, kapiling natin ang Diyos.
Tayo ngayon ay nasa ikalawang araw o gabi ng ating pagsisiyam, na kung saan pinaghahandaan natin ang kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ang Diyos na kung saan pumasok sa panahon ng tao. At ang ginugunita natin ay ang panahon ng ating kaligtasan. We are celebrating the memory of time of our salvation. Na kung saan, hindi lang ang oras at panahon, kundi ang lugar. Kaya sa mga susunod pa ring mga araw, ang inyong matutunghayan sa mga pagbasa ay mga tauhan. Si Maria, si Jose, si Elizabeth, si Zaccaria, si Juan Bautista. Sila ang mga tauhan sa kasaysayan. Ang lugar, ang Sion, Judea, Galilea. The story behind the first Christmas. At doon tayo natutuwa. Ang Diyos ay pumasok sa buhay, kasaysayan ng bawat Kristiyanong nagdiriwang ng Pasko. Pero meron tayong iba pang inilalahad sa Diyos. Ano ang pinapasok ng Diyos na ating magandang paglinayan? We are also entering to the reality of truth. Si Juan Bautista ang nagpatotoo. Ang katotohanan, siya ang sugo ng Diyos. Nagpabinyag sa Kanya. Ibig sabihin, ano ba ang katotohanan ng Pasko? Bakit tayo nagdiriwang? At paano natin nalalaman na tayo ay malayo, malapit, o nararamdaman natin ang tunay, tama, at tapat, at totoong Diyos? Sa Ebanghelyo, meron pong tatlong mga palatandaan. Kung hindi man po talaga buo o ganap ang katotohanan ng inyong nalalasap, ang una pong palatandaan ay ang liwanag. Katulad ni San Juan Bautista, siya ay nagniningas na ilaw. Ang nabubuhay sa katotohanang mahal tayo ng Diyos. O ang taong nabubuhay sa pagmamahal, may kisap sa kanilang mata. May liwanag sa mukha. May ngiti sa mga labi. Nagliliwanag ang inyong buhay. May liwanag kayong taglay. Ang katotohanan, just focus on the positive. Kung ang Diyos ay sumasa atin, Emmanuel, si Jesus, God save, John mean God is gracious, yung magagandang bagay po ang pinapaisip sa atin ngayong Pasko. At kung mapampansin nyo, bakit nagpalagay si Father Vandi ng mga ilaw diyan sa garden? Maganda. May dagdag sa simbahan, kahit sa plaza. Pasko lang tayo naglalagay ng Christmas lights. Parol. Dahil yung the Star of David, liwanag, ang katotohanang hinugunita natin na mayroong Diyos. Ang ating pinagdiriwang ay ang kaligtasan, pagpapatawad, pangunawa ng Diyos. Kaya may mga bayan naglalagay ng kanilang ilaw. Paal, lipa, mall, kahit sa bahay ninyo. Pasko kayo naglalagay ng ilaw. Sapagkat ang katotohanan gusto nyong malapit sa inyo. Maging o magkaroon ng ilaw ang inyong tahanan.
Ang pangalawa po ay ligaya. Nasiyahan ang mga tao dahil sa pangangaral ni Juan Bautista. Sila ay nagpabinyag. Pag Pasko, kumakanta tayo, Joy to the world, we wish you a Merry Christmas, joyful and merry. Masaya ang mga bata kapag Pasko. Maraming bago. Sapagkat naaalala natin, as Christians, as Catholics, ang unang Pasko, kasama si Maria, si Jesus at si Jose. Ito ang katotohanan, at pag talagang kayo'y malapit sa katotohanan, mararamdaman po ng tao sa inyo na talagang maliwanag ang inyong bahay, maliwanag ang inyong buhay, magaan ang inyong pananalita, mahinahon, dahil ang katotohanan, katulad sa misang ito, o pagbubuo ng simbang gabi, gusto niyong tanggapin si Jesus. Kaya ang ligaya, masaklap man, mabigat man, masakit man, sa katotohanan, ito po talaga ang nararamdaman ng isang taong hindi dahil po maingay, hindi dahil mahalakhak, hindi talagang may tuwa sa puso ninyo. Tuwang-tuwa kayo. At si Juan Bautista, sa kanyang pagpapatotoo, sa katotohanan, nagbalik loob at nagpabinyag ang mga tao. Ang ikatlo po ay sabi, mas mahigit si Jesus kay Juan Bautista. There's a leading, may landas. Sa mga tao po talagang nabubuhay sa katotohanan, meron kayong pamamaraan. Hindi lang kayo ay nagsisipag o nagsisikap, may pinadadala ang Diyos o may pagkakataong kayong magtataka, kayo ay nasa tamang landas. Magaan, mabilis, malinis ang mga gawain. Sabi nila yung katotohanan, hindi lang po nakikilala o naririnig o nababasa. Mahirap po minsan talaga po yung makilala. Pero bakit si Juan Bautista sa kanyang pagpapatotoo? Sa Ingles, ang sabi po nila, to embrace the truth. Minsan ayaw po nating yakapin ang katotohanan. Kasi nabubuhay tayo sa kasinungalingan, sa kayabangan, sa kapalaluan, sa karangyaan, kasinungalingan. Minsan hindi rin po natin mayakap ang katotohanan sapagkat tayo ay may lungkot, may lumbay. We are alone and lonely. Sometimes we cannot also embrace the truth dahil nasa iba tayong daan. In God's embrace, ito po rin yun in a poetic way, sa yakap ng Diyos. Napakaganda po ninyong tingnan. Ang dami, sumusubaybay, sumusunod, nagdadasal. Sana maramdaman niyo po ang yakap ng Diyos. Tayo mga Pilipino, we are not a hug and embracing people. Hindi po tayo katulad talaga ng automatic dun sa ibang mga kultura. Pero pag kailangan, isipin nyo,
Sino ba yung talagang huling tao kung without thinking, hindi ko na naisip sa airport, nung nagkasakit, bigla ko na lang nayakap. Dahil ang totoo, gusto niya siyang bigyan ng liwanag, higaya, at tumayo muli sa landas ng buhay. Huwag niyo na pong pakaisip-isipin. Baka yung mga magulang nyo, bangkay na, ay hindi nyo na mayakap. Natutuwa po ako dun sa mga magulang na yung mga bata, kumayakap talaga nila. Pinagigigilan. Siguro ganun talaga po ang pagmamahal ng Diyos. Kagabi po sa dami din ng misa, hindi agad ako makatulog, nanood po ako ng Netflix. The last part of yung Wednesday, yung pong si Enid at si Wednesday mag-boardmate. In the whole series, itong si Enid, gusto laging yakapin si Wednesday. Pero laging parang may wall. Parang hindi sila talaga matuluyang magyakapan. Pero nung huli, nag-wolf out na po si Enid. Nasaktan din po si Wednesday. Ang ganda po nung tagpong yun. They are in each other's arms. Sila po ay nagyakapan. At niyakap din po ni Wednesday si Enid. Hindi na po sila nag-isip. Ang Diyos, ang iniisip lang niya ay ang pagmamahal, pagpapatawad upang yakapin tayo. Naway sa misang ito, sa Paskong ito, may mga tao po kayong naiisip na sana'y inyong mayakap, puntahan ninyo. At alam kong higaya, ilaw at landas ang dulot para sa inyo. Magsitayo po ang lahat. Tayo po ay mananalangin bilang isang sambayanan. Mga kapatid, humiling tayo sa ating Ama ng kaloobang handang magpatutuo sa kanyang kapayapaan sa ating bawat salita at gawa. Tayo ay dumalangin, Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa simbahan, gawin mong daluyan ng iyong kapayapaan sina Papa Francisco, mga obispo, pari, diakono, at mga laiko sa kanilang pagtutulad sa salita at gawa ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa lahat ng lingkod bayan, pagkalooban mo sila ng pusong palaging pinipili ang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa aming natitipon dito ngayon, pagkalooban mo kami ng payapang puso at isip upang aming dingging piliin ang kapayapaan palagi. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Para sa mga mahal naming namayapa na, pahimlayin mo sila sa iyong walang hanggang kapayapaan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Ama, bigyan mo kami ng kapayapaan. Diyos naming Ama, tulutan mo kami ng kapayapaan
upang buong kalooban at diwa kaming magalak habang kami umaantabay sa pagdating ng aming tagapagligtas sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin kayong mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbigay kapunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan.
Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na kay aming pasalamatan sa pamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Siya'y isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi mo ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niyang kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning. At ang pangako niyang kapanapanabik ay naasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinuwakan niya ang kalis, uli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala, pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Mariang Ina ng Diyos, ni Poong San Joseng kanyang kalinis-nisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Lorenzo Ruiz de Manila, San Pedro Calungsod, San Giuseppe Marello, at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin, nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at
kami sa lahat ng masama. Hindi hiling namin kami i-adjust sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito siyang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong mga inanyayahang tatanggapin siya sa piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Sa
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong banal na salusalo ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin. Iyuko ang ulo habang ginagawad ang pagkabasbas. Pagpalain nawa kayo at ingatan ng Panginoon ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Naway kahabagan niya kayo at subaybayan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Lingapin niya kayo at bigyan ng kasaganaan at kapayapaan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo taglayin ang kapayapaan ni Kristo Jesus. Salamat sa Diyos.